Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news pillars ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baghaya ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagal makabayan, akala mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, para bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Len Gonzalez. Meron siyang 36 na mga comments. Nandiyan rin po si Juliet Sonakawa. Meron siyang 32 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 23 na mga comments. Nandiyan rin po si Susana Pasqua. Meron siyang 12 na mga comments. And Amelia Hogo, meron siyang 8 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, lagi po rin sa shares ng ating mga videos. At doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Duna Misayas, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. And also, thank you so much kay Rocky John Cortez, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Rales Carlinga, Margarita Figaro, Rizalina Dumawal, Emmy Mapalad, Brian Baltasar, Evelyn Imperial. Nandyan rin po si Salvacion de la Cruz, May Dones, Jolly Requesto, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Pink Lover, Emily Marquez, Ruth Ibaresto. Nandiyan rin po si Chilito Tabangay, Redentor Idades, and Hatso Mary Luna Yurag. And also syempre, i-shoutout natin ating po mga pinalangga na mga legends, mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also greet natin ng happy birthday si Christina Salamat, greetings from Ginaro, salamat. Saka salamat family ng Caloocan, Bonggalyon, Pangasinan. And also happy birthday sa asawa ng kanyang insan. Greetings from Juliet Sunakawa. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So kahapon, hinanap na naman po si Ivan. Wala na lang po si Sir Ivan mga kabayan. Kasi nga super busy tayo. Napaka-busy po yung mukha ni Sir Ivan kahapon. Kasi nga festa dito sa amin mga kabayan. And also last bisperas po ng festa dito mga kabayan, kinuha po bilang horado or judge sa isang pageant si Sir Ivan dito po sa amin. So napaka-busy talaga eh. At saka ang dami pong mga tao na bumisita dito, na-miss na po sa aming bahay mga kabayan. Ang dami talaga eh. Very unexpected. Mas marami pa kaysa last year. So nagtangka po ako na mag-vlog mga kabayan. Kaya lang,
super ingay kasi nga meron pong nagbijoke dito sa aming kapitbahay and dito rin po sa aming bahay nagbijoke rin po mga kababayan. But that is normal kasi nga pesta eh. So hindi lang po tayo nag-vlog mga kababayan pero nakabantay lagi si Sir Ivan sa mga nangyayari sa ating palibot-palibot, sa environment, sa mundo ng politika. At meron pong natanong sa ating mga kababayan. Sasagutin natin po itong tanong ng ating kababayan, viewer natin na isang loyalista na kung saan siya po ay OFW. Sabi niya, Sir Ivan, ano na ang nangyayari sa bansa natin? Well, actually, sa ating kababayan po ng mga OFW, meron kasing mga salot ng lipunan, mga ok-ok sa ating lipunan, dumagdag po sa problema sa Pilipinas na pilit ditong ginigiba, pilit ditong sinisiraan, at pilit na itong hinahatak pababa ang bansa natin. Kasi nga yan po ang kanilang trabaho mga kababayan. Ayaw na ayaw kasi nila na mas sisikat pa at saka mas uusbong pa at gaganda pa ang kinamiyan ng Pilipinas sa pamumuno ni PBBM. Ayaw nila yan kasi nga mapapahiya dito ang kanilang poon na mga Duterte mga kababayan. Yan ang problema nila. Pero dito po sa kanilang ginagawa mga kababayan, ang dami kasing madadamay. Diba? Hindi naman kasi ang presidente natin na si PBBM ang masira natin, ang masira dito. Hindi lang po ang gobyerno ang masira mga kababayan. Talagang ang bansang Pilipinas ang masisira dito. But don't worry po mga kababayan natin po ng mga OFW, nandito po si Ivan. Nandito po yung mga pro-admin vlogger, mga Marcos supporter, mga loyalista, mga pinklawan na handang-handang protektahan ang bansa natin. Na handang-handang protektahan at saka ipagtatanggol ang presidente natin na si PBBM. Okay, so don't worry. Nandito po lahat ang mga Marcos supporter na ipagtatanggol ang bansa natin. Kasi nga lahat po ng mga Pilipino madadamay mga kababayan. At saka pinag-uusapan dito ang bansang Pilipinas. Ang problema kasi, marami kasi mga ok-ok dito sa bansa natin. Sila po kasi mga kababayan, yung mga pro-China. Tama naman talaga yung mga sinasabi po ng mga kababayan natin, mga mabuti na ang mga botehin natin po ng mga congressman na huwag iboto yung mga pro-China. Kasi hindi sila maka-Pilipinas, hindi sila makabayan, at hindi sila maka-Pilipino makabayan. 'Di ba? Totoo naman talaga 'yan eh, 'di ba? Kasi kung sila po ay maka-Pilipino makabayan, alam nila ang title ng ating national anthem. Sir Ivan, meron kang pinaparinggan bukok yun eh. Gonggong yung makabayan, isa kang dating chief of police, isa kang dating police, at siya po ay napalibutan po na sangkatirbang magunggong na mga attorney makabayan. Hindi ba lang nagtanong, sino ang Sir Ivan? Walang iba, si Bato de la Rosa. Gonggong, bayang magilaw ka dyan. Bayang magilaw na makabayan. Buti pa yung anak ko na mga elementarya, alam na alam nila yung title po ng ating pambansang awit makabayan, national anthem natin, alam na lang po ng mga anak ko. Pero itong si Bato de la Rosa, senador ka, nakakahiya talaga bayang magilaw. Ganyan talaga yung mga DDS makabayan, mga bobo talaga Yan po ang requirements kung gusto mo na maging DDS ka, dapat ikaw ay bobo at tanga makabayan. 'Di ba? Alam nyo itong si Bato de la Rosa, pahamak to 'Di ba? Nakakahiya makabayan. At kapag yan po ay nalaman ng mga world leaders ng ibang country, mga journalists na ibang country, at malalaman nila, ganyan pala yung klaseng senador na yan, si Bato de la Rosa, madadamay lahat makabayan. Di ba si Bato de la Rosa, siya ay Pilipino. Siyempre Pilipino tayo, tas ganyan pa rin yung Pilipino. National anthem nila, mismong national anthem, hindi alam yung title makahabayan, madadamay tayong lahat Ang dapat talaga, itong si Bato de la Rosa, siya ay pitikin, kurutin, at dapat hindi na po iboto. Huwag niyong iboto makahabayan bilang senador itong gonggong na to kasi siya ay salot sa lipunan. Bakit siya nakaganyan, Sir Ivan? Dahilan, ito'y dahil po sa ICC. Di ba alam ho natin makabayan, that is how many days ago, kasi nga medyo late si Sir Ivan, di ba nasalita na po si DOJ Secretary Remulla na sila na po ay handang makikipag-cooperate, makikipag-coordinate sa ICC. Di ba sabi niya yan, pero hindi nila naintindihan niya makabayan. Siyempre maraming nasaktan, maraming nagulat, maraming nag-iyakan yung mga DDS. Hindi nila inintindi ang sinabi ni Secretary Remulla. Di ba ang sabi po ni Secretary Remulla makabayan, sabi niya, "We will talk to them soon in a very well-defined manner.
in the spirit of committee. In the spirit of committee, ibig sabihin, mutual benefits sa Association ng Nations Makabayan. Diba? Sabi niya yan, some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. Ibig sabihin na meron kasing grupo na parang gumawa dito ng move Makabayan para po magkaisa naman po ang ICC at saka yung Pilipinas. Kasi alam naman natin na tayo po hindi na po kabilang sa ICC Makabayan. Pero ngayon, ang ginamit kasi ng mga DDS ang ibinalik. Balik lang ngayon sa pag-play Makabayan yung sinabi ni PBM. At saka, di ba sinabi po ni PBM na hindi po tayo magkikipag-cooperate ang gobyerno, ang Marcos admin, walang plano na magkipag-coordinate po sa ICC kasi nga hindi na po tayo kabilang sa ICC. Dito po sa sinabi ni DOJ Secretary Remulla kasi ito is through Interpol Makabayan. Through Interpol. Kasi nga, siyempre, tayo po, dapat, di ba, give and take yung Makabayan. Makailang beses na po tayo lumapit po sa Interpol. Aside pa doon, di ba, kay Tebes Makabayan, tayo po lumapit po sa Interpol. Pangit naman kasi na puro lang tayo take, non-take. Walang give Makabayan. Like for example, dyan sa kaibigan mo, tas meron kang hingin po na pabor Makabayan, pinagbiyan ka ng kaibigan mo. Tas makailang beses kang pinagbigyan Makabayan. Di ba nakakahiya na kapag yung kaibigan mo naman ang lalapit sa'yo, ayaw mong pagbigyan? Ganon ang ibig sabihin yan. Di ba mga didis, magunggong talaga eh. Tas sabi po dito ni Secretary Remulla, there are certain areas that we can cooperate. Lines we have to be drawn properly. We have to admit the shortcomings that are there. Pero sabi po ni Remulla Makabayan, we always want to do justice for everyone. Totoo naman talaga yan. Kasi nga Makabayan ko, kung meron mang dapat managot sa Pilipinas na kung saan nandito pa sa Pilipinas Makabayan at kailangan po ng tulong ng ICC, kailangan po ng tulong ng Interpol, karapat-dapat talaga na siya po ay managot Makabayan. Example yan, di ba, sa mga Duterte? Example yan sila si Bato de la Rosa, si Digong, si Sara Duterte, ito pong mga sangkot doon sa war on drugs Makabayan, at lalo na ito pong si Kibuloy. So nasa hanay po ng mga DDS ang dapat managot Makabayan at kailangan po ng tulong ng ICC. Ako, pabor na pabor ako na papasok ang ICC sa Pilipinas Makabayan. Pabor ba tayo? Please, comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. So, ipakita ko muna sa inyo, di ba sumagot po si E.S. Bersamin kasi nga, nagkaroon dito po ng broad explanation kay E.S. Bersamin kasi nga hindi ito naintindihan na mga reporters, hindi naintindihan po, lalong-lalo na ang mga DDS kasi mga bobo yun eh. Dito, in-explain ng maigi ni E.S. Bersamin Makabayan. For more details, let's watch this. Patter lang, sir. Are we changing our position po when it comes to ICC? Because Secretary Remulla mentioned that we're having a softened stance when it comes to the probe on the drug war. Ganito yung sa ICC, we have withdrawn from the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other cases. Hindi naman pwedeng sabihin na oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon eh. Committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting... you know what that means, no? Okay. Sir, ano po yung sinasabi niyang mga areas of cooperation na pwedeng gawin ng Philippines and ICC? Well, Yun po ba yun? Ganito yan, wala namang definite na o klaro na sinabi na magko-cooperate kaagad. Okay? I do not even know kung ano ang ibig sabihin ni Secretary Boying. But as far as experience has given to the government shows,
yung request ng Interpol should always be respected. Because the Interpol is also doing a service in other areas similar to this. So, that's the meaning of committee. Oo. So sir, yung position po ng government, ng Philippine government or ni PBBM sa ICC is still the same? Well, you see, yung position is, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. I'm not saying na yung ICC ang inaano natin, yung Interpol ang pinagbibigyan natin. Okay, so ako naniniwala akong makabayan na yung ICC matagal na po sa Pilipinas. Matagal na po nandito ang ICC sa Pilipinas, makabayan. 'Di ba? Naalala ba natin, sinabi rin ho yan ni Trillanes. Aside po kay Trillanes, naramdaman ko rin po yan dito kay Conte, makabayan. Di ba mayroon pong podcast, I think that is almost a week ago yata, makabayan, na sila po si Sel Panelo versus representative po ng ICC na si Attorney Conte, makabayan. Di ba nagkasagutan silang dalawa? Tas hanggang sinabi na po ni Conte na see you in ICC. Magkita-kita na lang doon sila sa ICC, makabayan. Bakit niya sinabi yon? Kasi siya po ay napaka-confident, makabayan, na matutuloy po yung ICC. Ako po ay naniniwala na yung ICC ay matagal na pong nandito sa Pilipinas, makabayan. Pero syempre, hindi po magkikipag-coordinate ang gobyerno natin kasi nga matagal na hong wala, hindi na po kabilang sa ICC ang Pilipinas. So ngayon, sabi po ni Bato, makabayan, dahil siya po ay nagpanic, sabi niya, President's failure to protect citizens and allowing foreign entities like the International Criminal Court and Interpol to infringe on the country's sovereignty is an impeachable offense daw, makabayan. Impeachable offense daw? Saan doon? On what ground ba to? Impeachable offense ba? Matagal nung sinasabi po ni PBBM na hindi makikipag-coordinate ang Pilipinas sa ICC. Pero wala siyang sinabi na hindi tayo makikipag-coordinate sa Interpol. Gonggong talaga eh. Di ba nagpanik, makabayan? Kaya nga namaliin niya sa pag-title ang national anthem. Tinawag niya ng Bayang Magiliw, makabayan. Kasi sabi niya na Filipinos backing the ICC investigation should be made to sing Bayang Magiliw 1,000 times to revive their love for their country. Pagkantahin daw tayo ng 1,000 times, makabayan. Gonggong talaga eh. So anyways, for the makabayan, nakatawa tong si Bato de la Rosa, no? Bakit kaya ito naging senador, makabayan? Pareho lang sila ni Robin Hood Padilla. Kasi speaking of Robin Hood Padilla, makabayan, ito, membro kasi ito ng fake news peddlers. Napakalat na nga ng fake news ang SMNI, makabayan, abay nirepost pa sa gonggong. Di ba nalalaban natin na meron pong pinost itong SMNI, makabayan, yung tungkol doon na inimbitahan daw yung SMNI. Sabi dito, SMNI was the only Philippine-based media outfit invited to the oath-taking ceremonies of U.S. President-elect Donald J. Trump and now JMCFI College of Law, qualified to compete in Oxford debate, Pastor Apollos Cup, Ronet over. O di ba inibitahan daw yung SMNI sa oath-taking ni Trump, makabayan? May nakita ba tayo na SMNI doon? Katulad rin po yan na sabi ng mga vlogger, sabi ng mga fake news peddlers na imbitado daw yung mga Duterte sa oath-taking. May nakita ba tayo na Duterte nandun sa oath-taking, makabayan? Well, meron. Yun po ay edited. Ginawa yun ng mga pro-admin vlogger para ipahiya itong mga fake news peddlers, makabayan. Kasi nga hindi nila naibigay yung kanilang sinasabi na nandun daw or imbitado daw yung mga Duterte doon sa oath-taking. Well, ang ginawa namin, inilagay namin itong si Digo doon sa gilid po ni Trump, makabayan. O di ba? Pahiya mga DDS. So dahil ito po ay fake news, aside pa ho kay Jason sa, makabayan, well syempre, what do we expect dito kay Jason sa? Kasi nga siya po ay bayad po ng 1 million pesos, makabayan, para po mapakalat ng fake news. Yan po ipinakalat po ni Jason sa kasi nga siya po ay kabilang po sa SMNI or sa COGIC, makabayan. Aside from that, ito pong si Robin Hood Padilla.
Di ba? Fake news sa fake news, tapos ipinabakalat dito na isang super ipal na senador makabayan na si Robin Hood. Paano iimbitahan ng US government ang SMNI? Iyan po ay pag-aari ng isang wanted ng FBI na merong kinakaharap na kaso sa US makabayan. Sige nga, DDS, pakisagot, paano iimbitahan ng SMNI sa US government? 'Di ba, nakakatawa talaga eh. So dapat talaga ito maggunggong nito itong mga DDS makabayan, mga miyembro po ng PDP Laban, wag na wag nyong iboboto. Kung gusto natin na meron pong magagandang mangyayari sa Pilipinas natin, aangat ang Pilipinas natin, wag na wag nyong ipasok yung PDP Laban. Kasi ang gusto lang po nila makabayan, ang gusto ng taga-China. 'Di ba? Kasi nga sila ay pro-China eh. Correct me I'm wrong, DDS. Ngayon makahabahan ko, pag-uusapan natin yung tungkol po sa mga fake news peddlers na makakaroon dito po ng hearing dyan sa Kamara Makahabayan. Pero sila po ay nagulat. Bakit sa Ivan? Kasi nga ang original dito na date makahabayan para po sa kanilang inquiry doon sa Kamara sa mga fake news peddlers, that is February 3 and 4 if I'm not mistaken. Kailan ba yung February 3? That is Monday makahabayan. Di ba February 3 is Monday and 4. Basta nandyan po sa date na yung makahabayan, February 3 or 4. Pero biglang napaaga. Kasi nga di ba naglabas po ng balita makahabayan, ang One News, sabi dito, the House of Representatives will launch an inquiry on Monday, January 27, into individuals behind the spread of fake news and disinformation on social media. So, last January 27, nakaroon po ng inquiry doon sa Kamara. Pero hindi yun kabuuan lahat makahabayan. Kasi nga, ang inquiry na yun, ang purpose doon, makaroon po sila dito ng closed door meetings para doon sa mga witnesses, para po sa mga side dito na mga totoong journalist, dito rin po sa mga side po na ibang mga vlogger makahabayan. Siyempre, unang-una, dapat meron pong pre-discussions sa topic para po dyan sa hearing na yung makahabayan. Ngayon, di ba nag-post ako doon sa Facebook, ang daming umatake kay Sir Ivan eh. Ang daming nagulat. Ano yung Sir Ivan? Nag-post ako doon sa Facebook account, sabi ko, may nabalita Sir Ivan. Galing po sa ating Intel. Kasi nga, during po sa kanilang closed door meetings makahabayan, may naispatan doon na mga DDS. Meron. Ngayon, bakit ko nasabi na sila ay nagmamakaawa, nilaglag nila yung mga kasamahan nila na mga vlogger makahabayan. Kung sino-sino man yon, siyempre, ayaw nating i-divulge kasi nga dapat protektahan natin po ang kanilang pangalan makahabayan. At paano kayo nalaman? Sabihin ko ba dito? Sasabihin ko dito DDS, ang dami nakantabay. Ang dami nakantabay dito ng mga DDS. Kasi kapag sasabihin ko dito makahabayan, well, siyempre, magsusumuhong yan doon sa mga DDS. Kasi anong nangyari? Bakit ko yan nalaman? May kaibigan tayo doon sa Kamara. Di ba sinabi ko, nagkaroon po ng closed door meetings. Ang ating kaibigan, papalabas na sana siya makahabayan, bigla niyang nakasalubong yung dalawang DDS. O DDS, take note, dalawang DDS. Nakasalubong niya. Nung nakita niya, abay, namukhaan niya makahabayan. So ngayon, siyempre, interesado siya, na-curious siya kung saan papunta yon. Papunta doon kung saan nagme-meeting ang mga congressman makahabayan. According sa ating informant sa loob, kasi siya po ay pumasok makahabayan, siyempre kabilang, but siyempre itong sasabihin. Pero ito lang po according sa kanya makahabayan, na yung dalawang DDS na nagmakaawa daw. Nagmakaawa. Ay siyempre nabigay sila ng mga informations tungkol doon sa kung ano man yung mga ginagawa nila sa kabilang makahabayan, kung bakit sila nagpapakalpo ng mga fake news, well, hindi din alam. Basta sila daw ay nagmakaawa makahabayan. Meron sila mga sinasabi po ng mga informations doon sa mga congressman, parang nilaglag nila yung mga DDS na ibang mga vlogger. Nilaglag makahabayan. So yan po ang tabayanan natin. This coming February 3 and 4, hopefully na yan po ang correct po na date makahabayan. Talagang magugulat dito ang mga DDS. O di ba? Maraming nagulat makahabayan. Pati nga si Joey. Si Joey, yung walang ligo, siya nga pala si Joey. Kasi nga doon po sa kanyang live makahabayan, meron kasi nagtanong. May nabigay kasi na pangpakulay doon, nabigay kasi ng pampakape sa kanila makahabayan. Pero nakakatawa, merong nilagay po na caption sa kung saan tinanong niya si Joey kung totoo ba daw na siya ay hindi naliligo makahabayan. Hindi ka ba talaga naliligo, Joey? Totoo ba yun sinasabi po ni Takiro? Hindi ka daw naliligo. Nakakatawa naman. Well, anyways,
paliguan kita ng dibang. Kasi nga itong si Joey Makabayan napakalkagad po ng fake news. Sabi niya, bakit daw sa schedule ng HOR wala namang hearing on fake news sa January 27? So sabi niya, according sa kanya, bakit daw nakaroon ng hearing last January 27, wala daw sa schedule Makabayan. Wala daw sa schedule. Kaya nga sinasabi, di ba, sinabi nila ni Dan Fernandez, yun po ay pre-discussions at saka ang purpose nun para po magkaroon dito ng closed door meetings Makabayan. Pero atat yata ito si Joey, excited eh. Don't worry, kasama ka doon sa iimbestigahan. Kasama ba siya si Ivan? Siguro. Ayaw ko sanang sabihin eh. Maraming iimbitahan Makabayan. Expected ho yan. Nandyan po si Abines. Nandyan po si Jay Sunsa. Nandyan rin po, well, I'm not sure kung kasama ba si Agent Morales Makabayan. Kasi according po kay Channel 167, meron siyang pinost how many days ago. Kasi daw, sabi dito ni Channel 167, sabi niya, usap-usapan daw ng mga habnoy ng House of Cards na iko-contempt nila ang agent ng bayan at sa city jail ito ipapakulong. Ipapakontempt daw nila itong si Morales Makabayan. Ang kanyang ibig sabihin, kasi meron ba siya isang screenshots tungkol doon sa isasagawang inquiry sa fake news pages Makabayan. Ipapatawag daw itong si Agent Morales o si Jonathan Morales at saka ipapakontempt daw, ipapakulong daw doon sa city jail Makabayan. Diba? Inunahan Makabayan. Siguro. Well, I am not sure kung kasama ba doon sa listahan itong si Jonathan Morales. Pero dahil kanya pong inunahan Makabayan, well, hopefully, kung ipapakulong man itong si Agent Morales, well, deserve niya yon. Kung meron man nakita na dahilan ang mga congressman na itong si Agent Morales na siya po ay ipapakontempt at saka ipapakulong doon sa city jail, well, deserve na yon. Kasi inunahan niya, well, sasakyan natin Makabayan. Sana kasama sa listahan na ipapatawag doon sa Kongreso itong si Agent Morales. Kasi kabilang na daw siya sa mga vlogger Makabayan. Si Agent Morales, siya ang amo ni Channel 167. Sana pati nga itong si Channel 167 kasama niya Makabayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Doon kasi sa Net25, 'di ba, merong programa doon na ano sa palagay nyo, yung pinangunahan po ni Ma'am Ali Soto at saka ni Pat Makabayan. Itong video na to, ginamit ho ng mga DDS. Pero kapag nandun ka, manood sa mga DDS spliced video Makabayan. Well, syempre, kapag nandun ka po sa spliced video at saka galing po sa mga DDS, pangit talaga ang kalalabasan doon. At saka yun po ay magiging pangit dito rin po kay Kong Barbers Makabayan. I am very sure that some of you here, nakita nyo na po yung bidyong ipinakalat po ng mga DDS tungkol doon sa interview ni Ali Soto at saka ni Congressman Barbers Makabayan. Pero ito ang kabuuan ng kanilang interview para malaman natin ang buong istorya Makabayan. For more details, let's watch this. Okay, ito na, Kong Ace, napabalita na ikaw ay gagawa ng isang TRICOM, from Quadcom, TRICOM, para nga laban dito sa mga trolls na gumagawa ng mga fake news at meron kang suspetsya na galing ito sa illegal na pondo ng mga POGOs, no, na pinagbabawalan na. Ikaw na po magkwento, Kong Ace, what made you decide to form a TRICOM against these trolls? Yeah, okay. Una, salamat, no, Ali, no, na dahil nagkaroon ng pagkakataon na ma-discuss itong usaping ito dahil itong TRICOM po ay isang direktiba, no, ng ating speaker na mag-create ng joint committee to look into yung mga fake news peddlers, no. Ika nga, yung nagpapakalat ng mga fake news. Alam nyo kasi, simula po nung naging uso itong social media, dumami na ang mga vloggers, no? At itong mga vloggers na to minsan ay nagiging political analyst, nagiging journalist, no? Dahil ganun yung kanilang sistema, mukhang walang nagko-control sa kanila, no? Ito pong panukalang ito ay hindi po para i-curtail yung kanilang freedom of speech o yung kanilang freedom of expression. In fact, gaya rin po sa ating mga kawani ng media, no, yung Tri-Media,
yung radio, TV, and print, no? Kapag bago po sumulat o magpahayag ng isang news yan, ay binabalidate po yung mga yung mga artikulo. At kumukuha rin sila ng mga magkabilang panig, no, bago po sila maglabas ng kanilang news article. Pero sa social media ay wala na po yata yan. Yeah. No, basta na lamang kapag ikaw ay binayaran ng pogo o binayaran ng mga sindikato ng droga, gagawa ka na ng mga kwento, ng mga fake news para manira ka ng mga kumukontra sa mga sindikatong ito. No, yan ang aming pananaw. Kung kaya't nangangailangan na tingnan natin, no, at magkaroon tayo ng isang tinatawag na regulatory framework. Yeah. No, na kung saan ay may disiplina. Alam mo, Ali and Pat, no, ito nakita mo naman na mula nung nauso itong vlogging. Ang daming nagmumura. Lahat minumura, no? Walang may name calling, mayroong pagmumura, mayroong pambabastos, no? Lahat. At ginagamit din yung vlogging minsan for scamming, no? Ayan yung may humihingi ng tulong mula sa ating OFW. At nagdo-donate sa kanila, dumadami ang pera, ito ba'y nagbabayad ng buwis? Income yan eh. Ito ba ay regulated? So all these things ang dapat nating tingnan. Taliwas dun sa sinasabi ng mga vloggers na kumukontra dito at sinasabing pinipigilan daw po natin, no, yung constitutional guarantee of freedom of speech and expression. Okay. So Kong, paano nyo naman nalaman na mga organized vloggers, yun po kasi yung sinasabi, no? Organized vloggers ito at mga bayaran. How did you come to that conclusion? Well, alam mo, Ali, ito siguro makikita mo na napakasipag nito mag-produce ng mga content, no? At itong mga content na to, they make sure na malaki yung viewerships or yung engagement na sinasabi. Bakit? Kasi meron pong bayad ito, no? Na-monetize po nila itong mga views na ito, itong mga shares and likes na ito. But more than that, no? Alam mo, yung mga masipag manirang puri, mag-create ng fake news, hindi naman siguro gagawa ng ganyan yan na walang nagbabayad at walang nag-uutos dyan, no? As simple as that, no? We can determine and find out ano ba yan, no? Sa amin kasing paniwala, simula nung example lamang ito, no, yung sa Quadcom, no? Walang humpay, no, yung kanilang paninira sa mga kasamahan ng membro nitong Quad Committee ito. In fact, pinalalabas pa nga nila na walang kredibilidad itong ating ginagawang pagdinig sa ating Quad Committee. So I think because of that, no, nagkaroon kami ng paniwala na meron talagang nagpupondo rito at hindi kami nagdududa na ang nagpupondo rito ay mga sindikato ng droga at sindikato dyan sa loob ng Pogo. No? Kaya nga Pogo money at saka drug money ang binabayad dyan sa mga masisipag na mga vloggers na yan, na mga pseudo-journalist at saka mga pseudo-political analyst. So Kong this is Pat P. Yung how do you plan to run after them? Kasi mga trolls nga ito eh. So, syempre, they have fictitious names, their IP addresses are going to be difficult to trace. Ano yung mga hakbang? Pat P? Hindi ito para maliwanag lang, we are not running after them. Okay. What we simply want to happen ay magkaroon ng isang disiplina o regulatory framework. Gaya ng sa inyo sa media, meron kayong KBP, di ba? Hindi kayo pwede magmura, hindi kayo pwede magpeddle ng fake news, otherwise you will be sanctioned by the KBP. Siguro sa social media, wala pa pong ganyan siguro. Dapat tingnan at baka magpanukala tayo ng mga batas na mag-create ng parang disciplinary board. Ikaw ba naman na Ali, araw-araw kung maririnig mo yung isang vlogger halimbawa, no, pagbukas mo ng iyong social media, walang ginawa kundi magmura. No? O hindi kaya mag-create ng kwento o ng mag-peddle ng fake news. Napaka-prevalent po ngayon ng fake news. Kaya nga, dahil nga ganyan, gusto nating tingnan. Hindi naman natin pinipigilan sila mag-express ng kanilang opinion o mag-criticize
sa trabaho ng ating mga mambabatas o hindi kaya ng mga kawani ng gobyerno. Ang ating lamang gusto ay dapat meron po silang mga basihan bago po sila magbigay ng kanilang mga fake news, no. Ibig sabihin, bago ka magpahayag, dapat meron kang basihan na pinaguhugutan, ika nga. Hindi pa ba yan sakop ng cyber libel law? It is. No, in fact, it is, no. Merong kinreate yung batas na yan, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Meron pong kine-create diyan na isang komitiba na yung CICC, no, na kung saan ito ang coordinating body na nagmo-monitor at magre-rekomenda ng prosecution sa kanila, no. Ngunit mula nung naipasa itong batas na ito, wala pa tayong nakikitang nakakasuhan, no, na umaabuso ito. Let me just be categorical about this, no. Yung umaabuso, yun ang ibig nating sabihin, no. Yung mga hindi sumusunod sa pamantayan ng responsible journalism o responsible vlogging, yun ang dapat magkaroon ng disiplina, disiplina, no. At they're bordering on being slanderous or libelous, hindi naman sa nag-aano tayo. Halimbawa, na may decision po ang Korte Suprema tungkol dyan, no, sa kapag ikaw ay nagbigay ng isang statement o pahayag na ito ay merong malicious na intention, yan po ay libelous at yan po ay may pananagutan sa ating mga batas. So Kong Ace, just to clarify, itong TRICOM, are you going to convene so that you can put regulations in place parang in aid of legislation to? So just an example, yung KBP, lalawakin ninyo na parang kung ikaw ay you're pretending to be a journalist in cyberspace, you will be, kumbaga, you will fall under this purview. It will be under this, kumbaga, these are your parameters only. Parang Yes, ganon. That is what you want to achieve by organizing a tri-committee. Tama, no? Tama, Pat, no? At more than that, syempre, magkaroon tayo ng disiplina sa airspace, ika nga, o sa airwaves, whatever they want to call this, no? Kasi nga, gusto ba natin na ang ating mga anak ay nakakarinig ng mga pagmumura, pambabastos nitong mga vloggers na ito? Di ba? Alam niyo naman na lahat po ng mga vloggers mga bata ngayon meron pong access, no, sa Social media. sa social media. Yeah. Di ba? Hindi naman pwede. Ito nga napaka lala na siguro ng sitwasyon dahil may nananawagan pa na magkagulo ang ating bansa. May nananawagan na magkaroon ng kudeta. May nananawagan na okay lang kung manawagan ka ng mag-resign. O hindi kaya ikaw ay may walang alam dyan kaya ikaw ay bumaba o something like that. Pero kung mananawagan ka ng kaguluhan, teka muna. Meron po tayong batas dyan. So, susundatan ko lang yan, Kong Ace. Magsasara na po, you only have until June. Tapos magre-recess na kayo in a few weeks. Paano ito? So, sa next na lang, sa 20th Congress, makakahabol ba ito? Kapag ito hindi umabot, no, sa pagsasara nitong 19th Congress, pwede naman po siguro i-refile ito, no, sa susunod ng Congress, no. But I believe na dapat para maipasa ito, kung mahahabol man ito sa 19th Congress, kung ito ay masicertify as urgent ng ating Pangulo. At dahil nga certified urgent ito, magkakaroon ng mabilisang pagtalakay, pagdebate at pagpasa nitong mga batas na ito. Tawag dito, maganda kasi yung resulta ng survey na ginawa na 61% sa mga na-survey aprobado po yung ginagawa ng Quad Committee, no? So ito naman yung extreme is yung on the other end nga of the spectrum, kung ito nirereklamo niyo yung mga bumabati ko sa inyo, meron naman ang majority naman 61% approve of what you're doing. Let me be clear, Ali, no? Hindi kami nagrereklamo sa bumabati ko sa amin. Ang nirereklamo po natin kasama ng milyong-milyong Pilipino, pribado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga peking news o peking mga issue.
Wala hong problema, mag-criticize sila sa amin, sabihin nilang bobo kami, sabihin nilang kami, tatanga-tanga kami dyan sa Kongreso, wala hong problema yon. 24 oras, 365 days in a year, pwede ho nilang gawin yon. Pero yung magpakalat ka ng fake news, na hindi naman, wala namang basihan, halimbawa, no, I'm just using the issue that was thrown at me, no. Ako tinawag na drug lord, no. Oo. Tayong dalawa lang naman nag-uusap, Ali at si Pat, no? Tatlo lang naman tayo. Gusto ko sana kayong tanungin, kayo ba'y naniniwala na ako'y drug lord? Oo. So, alam mo Diba? kami, kasi nga, Napakasimple. alam mo pag ano din, Wala po kaming hinahabol. Wala po kaming attempt to curtail the freedom of expression and freedom of speech. Bagkus, gusto pa namin palakasin ito. Pero dapat po meron pong responsableng pagpapahayag, no? Meron pong disiplina sa atin. Huwag po natin ituro sa mga kabataan yung mga pagmumura, pambabastos, dahil alam po natin yung mga anak at mga apo natin ay meron pong access sa social media. Ngayon, kung kayo ipapayag na matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng fake news, doon po natin ipakita dyan sa hearing na yan. so mapapatunayan nyo naman, Kong, na kasi nga, nasa payroll ninyo ng nasa payroll ng mga illegal na pogo. At saka drug lords. Itong mga vloggers na to. So, gaya rin nila, tayo ay merong suspecha, no? Bakit ang aming basihan dito, hindi naman po siguro masipag na ito ay gumawa ng mga content para makapanirang puri kung wala pong nasa likuran nila o nagbabayad sa kanila. No, ako hindi ko naman nilalahat, no? Ali, marami po tayo magagaling, matatalino at mga responsableng mga vloggers, no? Ang nakakalungkot lang ay meron pong nakakasingit dahil nga po walang regulasyon, wala hong limitasyon, may nakakasingit na mga bugok diyan, no? Just like the perfect analogy of a basket full of eggs, meron pong mga bulok, no? Yung mga wala hong utak, yung wala hong ginawa kundi gumawa lang ng pera. Meron nga diyan dating TV anchor hindi ko alam, laos na siguro, wala hong ginawa ito, kundi sumakay sa issue para magkaroon ng content, no? Siguro nababayaran yung kanyang mga content. Pero nakakalimutan niya siguro kung ano yung sinasabing responsible journalism. Nakakalimutan niya siguro yung sinasabing truth in journalism, no? So, dapat Nag-iba na kasi, Kong, remind ulit ito mga nag-iba na talaga ang landscape dahil sa sa But social media, no? Yeah, Yung, because of the social media. I was going to ask nga, are you going to go as far as like what they call this, banning? Like, di ba ang Meta, nagsabi na sila, wala na, tatanggalin na nila yung pag-vet na yan. Di ba? Yun ang kinakatakutan ng mga nasa Amerika. Hindi naman siguro kami aabot sa ganon dahil nga ang amin lamang layunin ay magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulasyon, magkaroon ng pamantayan, no? Itong mga pagbablog. Kasi for all we know, baka bukas, kung wala na akong trabaho, baka mag-vlogging na rin mo ako. alam mo, Kong, parang yung gusto mong mangyari, parang talagang yan, lubhang napakahirap. Kasi there will always be yung sinasabi ninyo na merong dating journalist. Na, Kasi any Tom, Dick, and Harry now Lahat ngayon may handle Lahat na lang may gustong sabihin. At binibigyan sila ng plataforma to express what they want to say. Pero tatayo ang pangalan mo Maniniwala ba kami, kamo, kung na drug lord ka? Tatayo ang pangalan mo. In the end, it's really your credibility, your integrity. Paniniwalaan ba ng mga tao yung pinagsasabi nitong tao na to na allegation, let's say, against you? I think ang kampanya, ang thrust should be educating everyone to be more discerning so that you can separate the chaff from the grain. And that is exactly what we want to achieve here.
Di ba? Taliwas doon sa iniisip ng iba na pinipigilan natin yung kanilang malayang pamamahayag. No, hindi ho ganoon. Yun no ang sinasabing fake news. Kaya nga tinitwist nila eh. Di ba? Pagka yung interview mo halimbawa sa isang kaya ito, yung interview nyo sa akin, i-splice nila ito. I'll bet you 1,000% they will do this. They will splice this, no? And they will only play yung mga gusto lang nilang marinig na ikasisira natin. No? Yun nga, ang balik ulit yung tanong sa inyo, no, Ali. Kayo ba papayag na walang regulasyon, na patuloy ang pambabastos, patuloy ang pagmumura, patuloy ang walang disiplina ng mga yan? Diba? Alam mo, Kung ang hirap nga na ay ano kaisa yun. ng komite, kung kayo po ay kaisa ng komite, kami po ay nag-iimbita sa inyo na magbigay din ng inyong opinion no, sa aming susunod na hearing tungkol dito. Bigyan Alam nyo niyo kami pala- ng guidelines, bigyan nyo kami ng ideya kung paano natin magkakaroon ng disiplina para pare-parehas po tayo makinabang. Hindi yung kayo lang o kami lang. No? Wala hong ganun. Ito ay para sa bansa. At hindi talaga nagkamali itong si Kong Barbers Makabayan. Di ba sinabi niya na, like for example daw, itong interview nila, interview dito sa Net25, dyan sa programa po ni Ali Soto, na itong video na to, interview na to, i-splice ito ng mga DDS. I-splice ito, papangit ito sa side ni Kong Barbers. Sabi niya, 1,000%, 1,000 times sigurado sila na ito'y kukunin itong video na to, i-splice sila para pababor sa kanilang gustong naratibo Makabayan. At hindi talaga po nagkamali ito si Kong Barbers. Doon pa nga lang sa post nila ni Joey De Viber, mga post ngayon ng mga DDS ng mga vlogger, di ba sabi na sinabon daw si Kong Barbers Makabayan, sinabon daw ni Ali Soto. Sinabon ba si Kong Barbers? O di ba mga fake news peddlers? Pasalamat nga kayo mga DDS kasi napakabait pa sa inyo si Kong Barbers. Mabait ho sa inyo ang mga congressman natin. 'Di ba? Ramdam ko dito. Ang pagkakaintindi ko dito po sa sinabi po ni Kong Barbers Makabayan na wala pong isa-cite in contempt. Wala pong ipapakulong. Kundi hingi na sila dito ng mga guidelines, hingi sila dito po ng mga idea, mga statements galing po sa side po ng mga DDS, and after that, para amyendahan nila yung cybercrime law Makabayan sa Pilipinas. So kapag maminahan dito yung cybercrime law, siyempre kapag ikaw po ay lalabag Makabayan, doon ka na makakasuhan. So yan po ang purpose ng inquiry na yan. O di ba mabait pa sa kanila si Kong Barbers Makabayan. Pero ito mga DDS, walang patawad talaga eh. Mga fake news peddlers kasi. So before tayo mag-jump po sa next topic Makabayan, siyempre shout muna natin. Nandyan po si Gloria Marquez, Matita Bituon from Dagatan, Caloocan City, Barangay Utso, Sugpo, Alay. Hi to Lenda Ling from the city of Ilagan, Isabela, Rose Guevara, John Cuan, Rebecca Villarin, Lucana Nerpio, HTML Gray. Nandyan rin po si Ju Tad, Noel Narcida, Robin Galang, Shirley Fernandez from Hong Kong. Hi to Oragon, Edna Olavaria, LT, Gloria Reyes. Nandyan rin po kasama natin si Maritesia, Nina Bioko, Agapi Jan Lagon, Sedi Praxi, Bubbles, Nida Grace Dingkong, Edwin Vergara, Felma Cabato, Evelyn Garcia. Isama na rin natin si Maria Regina Magbanwa, Josephine Gallego, Ashen, Elena Buan, Early De Los Reyes, Noma Hongkok, hi to Kaluyal Milestan, and hi to Angelita Holsinger. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abbey. For more details, let's watch this. Na mayroong nagpanukala na death penalty pero mabigat ang gusto niyang kaparusahan at proseso. Firing squad. Wow. Firing squad sa mga korap. Pabor ka ba? Yan ang tanong natin. Pwede kayong mag-react. Firing squad sa Luneta. Firing squad sa Luneta. Sa korap. Sa mga korap. Government official. Pabor ka ba? Sige, mag-comment po kayo. Samantalang pangalawang topic naman, mukhang ano itong nangyayari ito? Mukhang hindi gaano napapag-usapan ito. Mukhang may nakakalusot o may nagpapalusot. Ano nga ba talaga ito? Kibuloy. Sino ba si Kibuloy? Apollo Kibuloy. Yung matagal na hinahanap pero bumagsak din sa kamay ng batas, nakakulong dahil sa iba't ibang kaso na di umano'y pangaharas sa kababaihan at kabataan. Ayan ho. VIP nga ba sa Bureau of Jail Management and Penology? Naloko na.
Bawal yan. Apollo Quiboloy, BIP nga ba sa Bureau of Jail Management Penology? Kasi nung wala makulong ito sa Campo Crame, nilagay sa Pasig Jail at under na yan ng Bureau of Jail Management and Penology. Pero ngayon, kung saan sa hospital nakakarating parang paikot-ikot Alam nyo, ang isang akusado or suspect under custody ng gobyerno, priority yan, pagka may problema, dadalhin sa public hospital. Ay akalain nyo, dinala sa public hospital, dinala sa ibang hospital, inilipat, tapos ayaw sabihin ng BGNP kung saan hospital dinala. Baka mamaya matakasan kayo Tsaka baka mamaya sa mga private hospital ng mga makilala yan, ay VIP treatment nga talaga ang dating yan. So mamaya pag-usapan natin yan. Mamaya papaliwanag pa natin kung dahil lang bakit ba na-hospital yung mamang yan. Kawawa naman, bakit na-hospital? Talaga bang kailangan ng hospital o drama-drama lang ito? Tsaka merong, yan nakakatawa rito, o patikim lang. Natandaan nyo na isang araw, 2 beses ko yata naging topic yon, yung mga Duterte at Quiboloy vlogger, panay ang banat, si General Torre, Nicolas Torre daw, Torre Duterte, si General Torre, humuli kay Quiboloy. Ito raw ay nasa ospital, malubha daw ang sakit. Meron pa sila pinakitang nasa bed, nasa ospital. Puro fake news, fake picture. Kakasuhan na nga ng cyber libel yung grupo ni Jason Sa. Yan ang sinabi ni Torre, kakasuhan na si Jason Sa at isa pa, naglabas na, siya pinalabas na may sakit, malubha ang sakit. Nadamay na yung pamilya, natatakot na yung pamilya. Lagi nilang sinasabi si Torre ay nagkasakit dahil daw sa paghuli kay Quiboloy. Pero ano bang nangyari? After 2 days, 3 days, si Quiboloy ang may sakit. Si Quiboloy ang na-hospital. Natawa naman ako doon. Grabe. Uy, kayo mga, puro kayo kasi fake news Yung pag-make news nyo, paggagawa nyo ng fake news, propaganda nyo, laban kay Torre, hindi kayo makamove on. Galit na galit kayo kay Torre. Si Torre naman yung inutusan lang ng korte para hulihin si Quiboloy. Papalabasin nyo, maluba ang sakit, nakakonfine sa hospital. Kaya tuloy ang daming nagtanong kay Torre, Sir, ano nangyari sa'yo? Hindi naman totoo kasi, pati yung kanyang pamilya nabahala. Dahil nga, bakit nga ba siya na hospital? Dahil maluba ang sakit? Hindi naman totoo, fake talaga. Yung grupo ni Jason at isa pang vlogger din, ang nag-post niyan. So ngayon, didimandan ni cyber libel. O saka, kababanat nyo kay Torre, kay General Torre, na may sakit, kahit fake news, kahit fake talaga, nabaliktad ang sitwasyon. Si Quiboloy ang na-hospital. Anong nangyari? Sabi nung iba, karma, ewan ko kung anong tawag doon. Ayaw nyo kasing tigilan si Torre, ang lakas-lakas ng mama Yan, puro demanda nang aabutin nyo. Malinaw na fake news. Ako naaawan ako dito. Kilala ko ito si Jason Sa. Kaibigan ko, matagal kong kasama sa broadcast business yan Ewan ko, bala nung mapunta sa Davao, nag-iba ang galaw ng mamang ito. Nag-fake news, talagang kakaiba Ayan, sa copy fake news nyo, ayan, yung amo nyo yan na hospital. Si Quiboloy. Anong nangyari? Pambirang buhay ito. Matatawa ka talaga Manahimik na lang kasi kayo. Sundin natin ang rule of law. Ito, kaya kung tinatopic na BIP nga ba sa Bureau of Jail Management Penology si Quiboloy? Kasi palipat-lipat ng hospital. Bakit? Pagpangkaraniwang akusado na hindi nga na hospital Hindi nga ini-escort ng BGNP. Si Quiboloy, lahat ng hiling nito nakakalabas. Check up dito, check up doon. Tapos sinasabi ko na nga sa inyo, ang isang akusado under ng Bureau of Jail Management Penology, sa government hospital, check up yan. Dinala sa Rizal Medical Center sa Pasig. Hindi daw umobra, lumipat ng ibang hospital. Tapos nga tinatanong ko sa hospital, ayaw sabihin, for security reason, wow, baka private sector yan, hindi tama yan. O baka naman, drama-drama lang ito, baka mamaya makatakas yan. Uy, BGNP, magagalit sa inyo ang PNP at ang taong bayan pag nakatakas yan, ang laki ng hirap dyan ni General Torre na pinapalabas ng vlogger ni Quiboloy na maluba ang sakit. Ni Torre na sa hospital. Kung ano mga drama nyo na si Torre sinisiraan, General Torre, o hindi naman totoo. Yan, tuloy yung amo nila ang na-hospital. Ang lupit talaga ng tadhana. Tumigil na kasi kayo. Hintayin natin kung ano ang ginagawa niya sa korte. Korte na bahala dyan. Pero itong mga labas-masok ng kulungan, hindi tama yan. Walang VIP treatment dapat. Kaya BGNP, mamaya babalik ako kayo. Ito na muna. Firing squad sa Kurat. Pabor ka ma. Ito pa nga itong report na ito. Batang congressman. Bata nga ba ito? Medyo bago pa. Congressman Kimer Adan Olaso. Congressman Olaso ng Zamboanga City
sa Mindanao. Uy, mga taga Zamboanga, mabuhay kayo, mabuti pero kayong congressman na ganyan. Matapang at yan ang kailangan. Nag-file na ho siya ng House Bill, hindi ho fake news. House Bill talaga yun, may number na ho. House Bill number 11211. 11211. House Bill. Ibig sabihin formal na kanyang ipinail ni Congressman Kimer Adan Olaso ng Zamboanga City. Firing squad sa corrupt government official. Pakinggan niyo ito yung report na ito. Yung ibang congressman pumabor, yung iba medyo nag-aalanganin, baka corrupt din. Will put a stop right away. Kasi ang tao pag malaman ang nila may baril, eh siyempre natatakot lahat eh. Sino pa naman gusto magpapapiring squad? Ayan, no? Seryosong suliranin Yan ang na, Congressman. katiwalian sa Pilipinas. Batay sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, isang global movement laban sa katiwalian, 34 out of 100 ang score ng bansa sa public sector perception. 100 ang score ng pinakamalinis sa katiwalian, 0 naman sa pinakatiwali. Pang-115 ang ranking ng Pilipinas sa 180 bansa at teritoryo kung pag-uusapan ay katiwalian. Napakalayo nito sa top 1 at sa bansang Denmark na 90 ang score na isa sa itinuturing na may mahigpit na panuntunan laban sa korupsyon. Kaya para matigil ang malalang suliranin sa katiwalian, inihain ni Zamboanga 1st District Representative Kimer Olaso ang House Bill No. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Isinusulong sa panukala ang pagkakaroon ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa mga public official na mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa katiwalian, paglustay sa kaban ng bayan, pandarambong at iba pa. Kung maisa sa batas, sakop nito lahat ng public officials mula barangay hanggang presidente ng bansa, mga halanman o itinalaga. Gayun din ang mga opisyal sa tatlong sangay ng pamahalaan o ang executive, legislative at judicial branches. Kasama rin ang mga nagsisilbi sa constitutional commissions, government-owned and controlled corporations at iba pa, maging sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Kung ako lang ang masusunod, kung ipapiring squad sa luneta, diba? Para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Nakapaloob naman sa panukala na walang public official, appointed man o elected na maparurusahan hanggat hindi pinagtibay ng Korte Suprema ang konvensyon. Samantalang magkakaiba naman ang pananap. Yung ibang congressman paboring iba hindi. Pero si Congressman Barbers paboryan kasi yung pa yung unang may panukala dyan na death penalty nga sa drugs naman, involved sa drugs. Pero itong kay Congressman Olaso, tandaan nyo Congressman Kimer Adan o Congressman Olaso, Zamboanga City. Siya ho yung may proposed bill number 11211. Firing squad sa corrupt official. Ang ganda niya. Yan ang kailangan natin. Kasi din nga sa figures, salamat sa UNTV News, binigay niya yung detalye ng iba sa ibang bansa. Kung kukumpara tayo sa ibang bansa, tayo po ay nasa ranking na napakataas sa isyu ng hindi sa isyu ng korupsyon dahil nga sa walang parusang bitay. Okay? So ayan na. Death penalty. Parusang bitay sa mga corrupt government official. Kailangan po ito dahil maraming umaabuso talaga. Sana yung mga congressman, senador, tulungan itong proposed bill na ito. Sana tulungan din. Sana permahan ni Pangulong Marcos ilang urgent bail para maayos ito. Alam nyo kasi, di ba, kababalita ko lang sa inyo kahapon, 27 billion taon-taon ang TARA system sa Bureau of Customs. Sa Customs pa lang yun. Ilang ahensya at departamento ng gobyerno ang merong korupsyon. Pag pinagsama-sama mo, baka trilyon ang korupsyon. Bilyon-bilyon taon-taon ang korupsyon. Isipin mo TARA system. Pag may TARA system, ibig sabihin, may lagayan para makalusot ang kargamento sa Customs. So kung 27 billion per year, so 2 billion mahigit sa isang buwan ang TARA system. Korupsyon, lagayan. Lagayan pa lang yun. Wala pa yung dayaan sa buwis. Iba pa yung dapat 100% ang babayaran ng buwis, ginagawang 30% na lang o 50% na lang. Iba pa yung TARA, totally walang babayaran, smuggling talaga, palusot. Ganun katalamak. So yan, ang sabi po ni Congressman Olaso, firing squad sa luneta. At ang mga matatas na opisyal or mga government official, elected, appointed, yung mga kahit na sinong elected yan, saka ang firing squad kapag mayroon ng final decision ng Korte Suprema, yun naman talagang tama. Kasi sa mga lower courts, Sandigan Bayan, ibang korte, ano man ang desisyon dyan, pwede mong i-apila pa.
sa Korte Suprema. Kasi ang ginagawa ng Supreme Court yan, kung tama ba yung proseso, naging pantay ba ang pagtrato ng lower court sa pagdinig dun sa kaso, naging neutral ba sa pagitan ng akusado at saka ng complainant. Yan ang inaalam ng Supreme Court. Pag ikaw ay nag-file ng motion for consideration or apela, titingnan ng Supreme Court kung tama ang proseso. Pag mali, pwedeng ibalik yung hatol. Kaya importante yung final decision ng Korte Suprema bago ibitay. Yan ho yung panukala ngayon. Pasintabi na dun sa ayaw ng death penalty. Maraming ayaw niyan. Pero sa panahong ito, nakikita naman natin, kahit noong araw pa, kahit na sino maging pangulo ng ating bansa, may mga tauhan sila na talagang kawatan, mga abuso sa kapangyarihan kasi ginawa ng negosyo ang politika. Tagastos ang negosyante sa politiko pag nakaupo yung mga kaibigan at mga tao niya ilalagay sa gobyerno kung ano-anong posisyon tapos mangungura. Ayan o, ito yung panlaban. Firing squad. Hindi pwede yung pangkaraniwan na ano lang ho, pag kasi firing squad, matatakot talaga eh. Isipin mo, nakatayo ka doon sa luneta, doon ka titirahin dahil firing squad, o di ba? Makikita ng buong mundo. Palagay ko lahat ng korap, bahag ang buntot. Kahit walang buntot, babahag yan. Pagka yung kamag-anak mo, nakita mo binabaril sa luneta. Pag yung kamag-anak mo, nakita mo nasa linya ng firing squad. Pag hindi natakot, nawala ang balls ng mga magnanakaw sa gobyerno, ewan ko lang. Kailangan po natin ito. Tulungan natin si Congressman Ulaso kung gusto nating maging matahimik at ang pera ng bayan ay magamit sa tama. Kasi sa ngayon talaga sa totoo lang, kahit hindi korap ang Pangulo, pero yung mga tao naman niya ay korap, ay talaga hong matindi. At nangyayari yan. Until now, meron pa. Kahit itong gobyerno ni Pangulong Marcos, tinutulungan ko dahil marami naman siyang ginagawa para sa bayan. Pero yung corruption talagang meron pa. May mga tauhan talaga siya sa DPWS, sa customs, kung saan-saan dyan. Immigration, LTO, LTFRB, ano pa ba? BIR, kung saan-saan dyan. Marami pa rin pong korupsyon. So ito yung tugon. Pagka po merong death penalty, firing squad, palagay ko pati aso nila matatakot ng mga corrupt government official pagka pumuputok at tinutumba ang mga corrupt government official. Kahiyahiya na sa kanilang angkan, kaya katatakutan yan. Ngayon po, alam naman natin, di ba? Governor, congressman, mayor, congressman, senador, kung ano-ano, vice president, puro kamag-anak nila nakapwesto eh. Ginagawa na nga kamag-anak, incorporated yung ating pamahalaan. Di ba dyan sa Senado? Mag-ina, half-brother, magkapatid, baka nga maging 3 pa yung magkakapatid dyan. Hindi ko sinabi silang korap. Pero bakit sila nagsisiksikan dyan sa mga posisyon? Anong meron dyan? Kung gusto mo naman tumulong sa kapwa, kahit wala ka sa gobyerno, magagawa mo. Bakit kailangan pang punta ng gobyerno para maghawak ng kapangyarihan, maghawak ng salapi ng bayan? Para korapin yung pera, gano'n ba? So ito yung tugon. Palagay ko pagka mayroong death penalty, maraming hindi natatakbo. Maniwala kayo sa akin. Mababawasan ang angkan o pamilya, clan, natatakbo sa iba't ibang posisyon. Ngayon di ba? Katulad ng mga, sino ba yun? Yung pamilyang Revilla, Senador Revilla, asawa, congressman, yung 2 anak, congressman. Ganyan po, pamilya yan Pero subukan nyo na mayroong parusang bitay. Maniwala kayo, baka sa isang pamilya, isa lang ang tatakbo. Matatakot. Yan ang kailangan natin. Huwag na tayong magkunwari. Magpakatotoo na tayo. Napapanahon na ito, napapag-iwanan na tayo. Ang mga bansa na may parusang bitay sa graft in corruption, matitino na sila. Mayaman sila. Nabawasan na ang korupsyon. Halos wala na. Pero ang bansa katulad ng Pilipinas na walang parusang bitay, grabe ang korupsyon. Kaliwat kanan. Nakita niyo itong Office of the Vice President ngayon? Di ba korupsyon yun? 612 million? Winidro sa bangko para pagkatapos ma-withdraw yung daan-daang milyon na baliwala. Korupsyon yun. Kung mayroong parusang bitay, bitay yun. Dapat ganon. No one is above the law. Kahit presidente, kahit vice president sa panukalang batas, House Bill 11211, kailangan po natin ito. Kung hindi man matapos ngayong 19 Congress, baka gipit na sa panahon sa pagpasok ng 20 Congress. Yan nga yung aking sinasabing 2 qualification o 2 kailangan nating malaman sa mga senador na kandidato. Ano ba ang kailang posisyon sa West Philippine Sea? At pangalawa, parusang bitay. Ano ba ang posisyon ng kandidatong mga senador? Pabor ba kayo sa parusang bitay? O maninindigan ba kayo sa West Philippine Sea issue? Exclusive economic zone. Pag yung 2 yun ay isinama sa kailang proposed bill
or plataforma, iboto natin, may pag-asa tayo. Pero pagka ang mga kandidatong senador o kahit congressman takot sa death penalty, ayaw magsalita o walang paninindigan sa West Philippine Sea, garbage na politiko yan. Huwag natin iboto yan. Magpapayaman lang yan, makasarilin yan. Walang pambayan. Walang interest para umulad ng bayan. Maniwala kayo. Kaya ako, butong-buto ko dyan, pabor na pabor po si Sir Ivan sa death penalty makabayan. Di ba, makilang beses ko nang sinabi niya dito, kapag meron po napafile po ng panukala ng death penalty, suportado talaga yan ni Sir Ivan. Kailangan po ng bansa natin po yung death penalty makabayan. Mas lalo na ito, kahit makaluma, di ba makaluma, firing squad makabayan, makaluma yan eh. Kasi nga, di ba, yung nakikita natin po sa ibang bansa, that is injection, lethal makabayan. Pero ang lethal injection kasi parang pinapatulog lang, di ba? Parang pangit. Okay yan, firing squad makabayan. Para marami pong matatakot. Like for example, dito po sa Saudi Arabia, doon po sa Saudi Arabia makabayan, di ba? Ang parusa nila iputol, pugot ka sa ulo. Kapag ikaw po ay pasaway, meron kang ginawa hindi maganda, o ikaw po ay kurap makabayan, yan, pugot ulo ka. Dapat dito na po sa Pilipinas. Para uunlad po ang Pilipinas makabayan. Isa po yan sa susi para uunlad po ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas makabayan. Kaya lang maraming kurap. Diba? Maraming kurap naman. Tingnan nyo. Like for example, doon po sa panahon po ni Digong Makabayan, makailang beses gin-file po yung death penalty. Diba? If not mistaken, 3 yata, 2 or 3 congressman ang nag-file po ng death penalty. Pero hindi man lang mausad-usad makabayan. Tapos sabi pa ni Digong noon, ayaw niya sa mga kurap, ayaw niya sa mga drug lords, kontra niya yan. Pero bakit ayaw niya sa death penalty makabayan? So sana sa panahon po ni PBBM, sana ma-revive ang death penalty. At yan po ay suportado ni Sir Ivan Makabayan. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Vitaliano Porcadilla. Hi to Dioselan David, John Wick, Elmer Griffel from Barangay San Roque, Marabot, Samar. Nandiyan rin po si Ben Impay, Jess Lubto from Calamba, Laguna, Carmen Cadarao from Germany, Nats Omega, Amelia Hogo, Apolonio Nocido, nandiyan rin po si Lalaine Bagono, Ruben Poral, Hernando Ramos from Lancaster, Imos, Cavite City, and hi to Arnold Del Mondo. Kasama rin po natin si Josechel Noveras, Wing Ming Ongrea Santino, Wing Salvatierra, Nonsky Pasamonte, Gorgonya Angala, Anisito Comabig, Marilo Lumiyares Lungara, Jose M. Bornos, nandiyan rin po si Elina Cao, Ruben Basinga Salindong, Nida Ichaka, Felicitas Manibog, nandiyan ang ating haters na si Likewise 1101, hi to Derek Erwina Argilles at Derek William Mayo, Mayria Soriano, Mercy Calatrava, Heavenly Treats, Tess Tumaliwan, Percy Shalana, Ivy Alfonso, Shenisa or Shisita, Druha, Philip Esquivel, Mens Akayen Siplon, Lorena Palge, Nida Grace Dingkong, Shara Ogaya Bolio, Trinidad Lozano, Samantha Dewey, Vivi Garcia, Helda Baldomino Pita, Elsa Hoffman, Apple Nash, Mary Red, Ogs Aguinaldo, Nobayani, Eleanor Tomlos Mercado, Sonia Hasigawa, and hi to Nelson Carabana. Ang dami nun. Naisa ni Sir Ivan. So anyways, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, sa magandang umagang ito, lumalapit po ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat po sa kaloob ng buhay. Naway ang aking mga iniisip, salita at gawa sa araw na ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Pagkalooban mo po ako ng lakas upang harapin ang mga hamon sa araw na ito ng may tapang at pagtitiyaga. Idinadalagan ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.